So ayun no, itetest natin yung pinalitan nating clutch shoe at saka lining sa Marvel 125. Update no, itetest natin yung ginawa nating Marvel 125 na pinalitan natin ng clutch shoe and also sinama na rin natin yung clutch lining. So test drive tayo. Una ko napansin, since pinalitan nga natin siya ng bagong clutch shoe, yung clearance ng clutch bell at saka clutch shoe natin is sobrang ikli na. Maliit na clearance na yon is may dagdag siyang hatak or torque sa motor natin. Ayan, test natin yung torque. First gear. Ayan, sobrang lakas ng hatak. Grabe, 60 ka agad. Ayan no, ramdam mo talaga eh, parang aangat na yung motor natin. So ramdam mo yung power eh. Grabe yung torque na binibigay no. Ayan no. Umaangat yung harap natin guys. Yung advantage ng maliit na clearance sa ating clutch bell at saka clutch shoe, mas may torque siya no. Umaangat to. Sobrang lakas ng torque. Kasi yung clutch shoe at saka clutch bell, sobrang liit ng clearance or yung pagitan nila. Kaya kapag piniga mo yung throttle, ibinibigay niya talaga yung power eh. Ayan o. Parang aangat na yung harapan eh. Para tayong naka manual clutch. Kahit semi manual to. So testing natin yung cruising niya. So ang ganda ng attack. Mas maganda pa kamo sa nung bago siya. Ayan no. Grabe yung torque. Kumakapit talaga yung lining. Ayan no. Isang cambio mo lang eh. Grabe yung torque. So solid yung nagawa natin no, tagumpay. So hindi advisable talaga na maglagay tayo ng spacer sa ating sigunyal and also clutch bell. Bakit? Ikli yung clearance na pinagkakapitan or yung thread na kinakapitan ng ating castle nut no. So main reason kung bakit maingay ang Marvel 125 ay tanga talaga. Main reason kung bakit maingay ang clutch side ng Marvel 125 is yung clutch shoe is pudpud na. So yung travel ng clutch shoe papunta sa clutch bell is malaki na. Pangalawa is yung damper or clutch damper ng primary clutch.